Hello, good morning sa lahat ng aking mga followers. Magandang umaga po sa lahat na nanonood sa aking video ngayon. At maraming salamat sa aking mga solid followers at ang aking solid silent viewers sa pananatili ninyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. At maraming salamat din po sa ating YouTube channel na hanggang ngayon ay binibigyan pa rin tayo ng karapatan na makapag-vlog. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay tungkol po dito sa mutya ng kalikasan. Pero bago ko sisimulan po ay yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga vlog. May nagtatanong sa akin na kung mag-subscribe daw sila ay hindi daw mabawasan ang kanilang apps. Sabi ko hindi yan mabawasan dahil nga po ay yan po ay para talaga yan sa YouTube channel natin na ikaw ay nag-subscribe. Ibig sabihin kapag sa susunod kong na vlog ay palagi kang makatingin sa aking ina-upload. Yun po ang purpose para po kayo ay makapagsunod sa aking YouTube channel na mga video. Yun po ay subscribe natin. Kaya sa Facebook din, yung sa atin follow yung ating Facebook page. Pero sa YouTube iba rin. Mag-subscribe ka para nakaring nakapollow dahil nga ay kada upload ko ng video ay makikita nyo ako sa aking mga video. Yun po ang purpose sa subscribe. Ang subscribe sa YouTube para din po kayo makakita sa sunod na upload. Sa follow sa Facebook para din po kayo makakita sa sunod na mga videos. Yun po ang mga purpose at iba-iba ang pangalan. Ngayon po ay sisimulan ko na ang aking kwento dito sa aking nakukuha kahapon. Dahil kagahapon ng Biyernes, nagpunta ako sa bundok, sa bukid para maghantik ng mga mutya ng kalikasan. At nagpapasalamat po tayo sa ating inang kalikasan, lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos na hanggang ngayon ay binibigyan pa rin tayo ng mga gabay na makapagkuha ng ating mutya ng kalikasan. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang aking nakukuha kahapon sa araw ng Biyernes na aking nakukuha. Isang araw pala kasi araw ngayon ng linggo yata ngayon. Linggo, Sabado kasi kahapon, basta Biyernes ko ito nakukuha. Ngayon po ito po ang kanyang hitsura. Ayan. Ayan, sa nagtatanong kung ano po itong klaseng mutya, ito po ay isang mutya ng pasgaw o yung tinatawag na lampinig, na karamihan yung lampinig nakatira siya sa punong kahoy, punong mangga, kahit anong klaseng puno yan na malalaking mga puno na kanyang dinapuan. Yan po ay lampinig. Yung pasgaw, iba rin yung pasgaw. Yung pasgaw ay sa Bisaya yan. Lampinig pa rin yan pero iba ang kanilang mga ugali dahil ang pasgaw ay nakatira po yan siya, namamahay sa mga dahon ng mga kahoy. Karamihan sa kanyang ang kanyang pinamahayan yung mga dahon na mga puno ng patikan. Sa bukid yan, no? Puno ng patikan, puno ng yung ano ba yan, yung tipolo, yung mga malalapad na mga dahon na medyo mababa lang po yan sila nakatira. Yung mga abot siya mga 3 dipa o 2 dipa o yun, 2 dipa ang standard na kanilang pinamahayan. Ngayon po ito po ang itsura niya at dyan po siya nakakabit sa kahoy na yung kahoy na pungango ng dahon. Yan, dyan po nakapasok yung pungango ng dahon at dyan sila pumasok sa loob na bawat butas-butas po yan. Bawat butas po yan ay dyan po nakapasok yung mga lampinig o pasgaw. Ayan po. Bakit ko ito natuklasan na isa po itong pasgaw? Dahil nga magkatabi ito sila. Yung dahon na kanyang pinamahayan ay nakadikit po ito. May dahon kasi na dito nakataro yung dahon, diyan nakasuksok at pinalibutan nila ng bahay, at mayroong
gilid na sanga dito na dahon na bahay rin nila. At ngayon, natuklasan ko ito dahil ako po ay nagpunta sa bukid at nangumpay ng pagkain ng mga hayop na katulad ng kanding, baka kalabaw. Yun ang aking trabaho sa bukid na aking binubuhay dito sa probinsya. At yun ang dahilan na aking natuklasan ang mutya ng pasgaw. Yan. At pagkakita ko ito, hindi ko muna kinuha dahil nga po ay maraming nagbabantay na mga pasgaw na lampinig. Ang ginawa ko nito, sinungkit ko ito para ito'y mahulog. At nagmuni-muni muna ako, binalot ko yung aking mukha, nagjacket ako para kung sakali man ay lumipad yung pasgaw na lampinig ay hindi ako matablan sa kanilang pagkagat. Hindi man yan mga gat dahil yung puwit nila ay may karga-kargang karayom. Kaya yan ang tumutusok sa yung balat. Yan ang dahilan na sobrang sakit yan. Hindi yan sila mga gat, tumutusok yung kanilang puwit. Ngayon, para double yung ating pag-ingat, dobling pag-ingat natin, binalot natin yung ating mukha. Jacket tayo para hindi tayo makagat. Kahit nga mayroon tayong mga agimat at anting-anting para hindi tayo kagatin. Mas maganda, mas mainam yung nanigurado tayo para sure na walang mangyayari sa ating tusukan ng puwit ng pasgaw o lampinig na maliliit. O lampinig at saka pasgaw, isa lang po yung kanilang hitsura. Yun, mga gat yan o manusok yung kanilang puwet. Ngayon, pagkasungkit ko ito, siyempre bawal yan ihulog yung mutya niya. Sinalo ko agad para yung birtod niya ay hindi mawala. Ayan po ang kanyang hitsura. Ayan. Kung napapansin niyo yung kanyang puwet, ayan ay yung kanyang mga butas-butas, diyan po sila tumitira. Yan. Kaya siguro nalakaran ng panahon o tinatawag na eclipse o yung kometa, minsan dyan sila lumalabas para mag-produce ng virtudes. Ayan. Kaya nakakuha tayo ng virtudes na mutya ng pasgaw. Ayan po. Ang gamit sa mutya ng pasgaw ay maganda yan sa bahay o sa paninda. Alam nyo kung bakit? Dahil ang ugali ng pasgaw ay dyan lang yan sa bahay. Lumilipad yan, maghahunting ng mga panibaan nila katulad ng mga prutas. Yung mangga, yung mga mais na mga bulak-bulak. Lahat ng namumulaklak sa kapaligiran, naghahunting po yan sila para ipakain nila sa kanilang mga anak. Kasing ano rin yan, kasing ugali rin yan ng langgam. Yung langgam naghahunting araw-araw yan. Araw-gabi naghahunting para makapag-ipon ng pagkain. Yung sa pasgaw, iba rin yan.